dito sa dito sa balitang ito ni Inday Sara na hinahamon niya actually etong mga kababayan nating Pilipinas, whether gusto ba natin na magkaroon ng isang vice president na katulad ni Romualdez. Vice president ito ha. Kasi tingnan ninyo ha, if ever si Inday Sara matanggal sa posisyon, matanggal siya, ma-impeach siya, there's a huge or big possibility na ang papalit sa kanya, mga bossing, ang papalit sa kanya si Inday Sara. Oh, malaking pagkaka ano yan, malaking ano yan, malaking ano yan, possibility yan. Duterte sa taong bayan kaugnay sa plano ng House Speaker. Sinabi rin ni VP Sara na hindi niya inaasahan na dahil sa ambisyon ni Romualdez na maging Pangulo rin ng Pilipinas ay gagamitin nito ang buong gobyerno para manira ng isang tao. Narito ang balita ni Jason Rubrico. All this circumstances and events happening surrounding the office of the Vice President is a race to the presidential election in 2028. Yan ang ipinunto ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga nangyayari sa Office of the Vice President kamakailan. Nauna na rin sinabi ni VP Sara na ang mga ginagawa laban sa kanyang tanggapan ay isang klase ng political attack. Again, lagi paulit-ulit natin itong sinasabi na itong ginagawa kay VP Sara ngayon, pati hindi lang kay VP Sara, sa buong pamilya Duterte, sa lahat ng mga nakadikit sa mga Duterte, ultimo mga vloggers, mga bossing target na nila. Ultimong mga vloggers target na nila. Una nilang tinarget media. SMNI, tinanggalan nila ng prangkisa. Pati si PRRD, tinanggalan nila ng platform. Anong mga kasunod? Sunod-sunod na may mga naaresto meron pang inaresto daw doon sa Friday group nung nakaraan na isang vlogger na nakasuporta sa Friday group na yan sa may EDSA. Kasi every Friday may nag-gather dyan sa EDSA kasi nga may binuo silang Friday group dyan na nakikita-kita sila dyan tapos umuwi din naman sila. Meron daw dun isang vlogger, mga bossing na pinuntahan ng pulis tapos ipinosas. Ang kaso daw yata is bouncing check something. O parang meron daw yatang inisyu na cheque na hindi naman daw siya nag-issue. Parang sinasabi yata meron siyang business partner na nagkaroon ng problema, nag-issue ng checking tamalbog, tapos pati siya nadamay kasi nga daw business partner daw niya yun. So ang nakikita nung ibang mga nakikisimpatya is mukhang tinataniman. Oo, mukhang tinataniman ng mga kaso yung mga vloggers na kayang-kaya nila. Lalo na yung mga maliliit na vloggers na hindi nila kayang ipagtanggol yung mga sarili nila. Parang sinasabi pa nga daw is markado na lahat ng mga vloggers na nagpupunta dyan sa mga gatherings sa EDSA, yung mga nagla-livestream dyan, yung mga gatherings sa mga liwasang Bonifacio, yung mga peaceful rally. Ayan, yan yung Channel 67 nga yata yan. Yan yung hinuli nung nakaraan. Oy, mabuhay ka, Spencer Lacalle, ha? Miss na miss ka na namin. Hopefully, makapunta kami ulit ng Hong Kong at magkita-kita tayo ulit, ha? Sana. At namimiss ka na. Ito, mahal na mahal ko to si Spencer. Kasi sobrang galing niyan. At saka talagang dyan ako kumukuha ng mga kakupalan sa buhay. Salamat, bossing Spencer Lacalle sa suporta. So, ayun nga, sinasabi nila na markado daw lahat. Yung organizers, yung mga kung sino-sino yung mga prominente na nagpupunta dyan, markado daw lahat yan. Kasi gulat na gulat nga si Spencer kasi si Princess Maui. Gulat na gulat nga daw siya kasi paano nalaman daw yung kanyang address sa kanyang bahay sa Batangas. Wala naman daw nakakaalam nun. Pero natunton daw siya doon. So, ibig sabihin, talagang medyo kakaiba. Kakaiba ang sitwasyon talaga natin ngayon. Napakahirap na lumaban sa gobyerno ngayong mga panahon na ito. Kasi kapag, hindi naman labanan ng gobyerno, again i-rephrase natin. Minsan kasi nagkakamali tayo ng mga ginagamit na salita. Labanan ng gobyerno, hindi mali yun kasi pag sinabi mo labanan ng gobyerno, ano ka na nun? Rebelde ka na nun. Hindi po tayo rebelde. Hindi. Sige, ito si Nino. Bigyan natin ng pagkakataon. Yes. Ay, salamat. May basher. Wala akong basher Nino de los Santos, anong fake news?
Lagay mo nga, ano yung fake news dyan? Ano yung fake news na sinasabi mo? Bilis. Ano yung fake news? Tara, anuhin natin para malaman natin kung ano ba talaga yung fake news na sinasabi nyo. Ano yung fake news? Lagay mo, bilis. Bibigyan kita ng chance. Ang tagal-tagal ko na, wala pang basher. Ngayon nagkaroon ng basher. Tuwan-tuwa ako dyan, naka-caps lock pa. Ano yung fake news? Halos lahat ng... Hindi pwede ganyan. Putang ina, pambobo yan eh. Pambobo yung ganyang statement. Dapat, dapat specific. Anong halos lahat ng sinasabi nyo? Alin doon sa lahat ng sinasabi namin? Bilisan mo. Putang ina, kinilig ako ng konti kasi meron tayong basher eh. Ano yung lahat ng sinasabi nyo? So lahat ng sinasabi namin, fake news? So pag sinabi namin dito ngayon na hindi pa 20 pesos ang kilo ng bigas, fake news yun? Di ba wala pa naman 20 pesos kilo ng bigas? Oh, so fake news yun? 20 na ba kilo ng bigas? Sige, lahat ng sinisigaw, ano nga doon? Ano nga yung sinisigaw sa EDSA? Putangin na, nagmamagaling ka, tapos wala ka naman palang alam. Oh, bilis. Ano nga doon? Hindi pa pwedeng lahat. Hindi pa pwedeng lahat na sinisigaw nyo sa EDSA. Ano ba yung sinisigaw sa EDSA? Nandoon ka ba? Naririnig mo ba yung sinisigaw sa EDSA? Alin sa mga sinisigaw sa EDSA yung peke? Kinang ina niya yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Simple-simpleng tanong na lang, di nyo pa masagot. Hindi ko pa kayo tinatanong kung anong magandang nagawa ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas, ha? O, di nyo alam kung anong sinisigaw nyo. Ikaw ang nag-open up eh. Ikaw ang nag-open up. Putang ina mo. Anong gusto mo? Kami pa magbibigay sa iyo ng example. Binigyan ka na nga ng pagkakataon kahit na wala ka namang kwentang tao eh. Kahit na wala ka namang bilang. O kahit na hindi ka naman sikat, binigyan na nga kita ng pagkakataon para mailahad mo yung mga galit mo sa mga Duterte dito eh. Mantakin mo, inopen mo yung YouTube, nag-comment ka, tapos wala kang alam. Kayo sumisigaw doon, ayun na nga, kami nga sumisigaw doon. Sabi mo, peke yung sinisigaw doon, alin nga doon? Ang hirap naman ang hirap naman kausap talaga ng mga bobong supporter ni Bongbong, wala kayong bila. Ano yung bila? Anong bila? Wala kaming bilang. Eh, ba't nandito ka? O kung wala kaming bilang, ba't nakikinig ka dito? Ba't inaaksaya mo yung panahon mo? Putang ina yan ang sinasabi ko eh. Pag bobo, wag nang comment ng comment. Makinig na lang, wag nang malikot. Malikot, manood na lang. Yung video ni BBM, bakit? Pinakita ba sa EDSA yon? Yung video ni BBM? Tinan mo, hindi mo alam eh. Hindi naman sa EDSA pinakita yung video ni BBM. Wala namang sa EDSA eh. Wala namang LED screen sa EDSA eh. Utang ina mo, Nino de los Santos, ikaw ang fake news eh. Walang ipinakita dun. Anong sinisigaw dun? Yung video ni BBM. Yung video ni BBM. Yun ba yung sinisigaw dun? Anong fake news sa video ni BBM? Ang dami naman talagang video ni BBM. Anong yan tayo? Putang ina ka eh. Ikaw ang pumasok dito eh. Kinang ina, hirap na si tanga. Hirap na si Bobo kung paano niya i-defend yung sinasabi niya. Sa susunod, pagka nagsabi kayo na fake news, dapat alam nyo kung alin yung fake news. Ha? Dapat alam nyo. Bawal ba ang alin? Ang alin ba? Bawal ang tanga? Oo. Bawal. Bibigyan na lang kita ng ng isang pagkakataon. Pag di mo pa nilagay yan dyan, wala na. Hindi na kita papansinin. Wala nang papansin sa'yo yan. Yan ang sinasabi ko sa inyong mga bashers. Pagka nagpunta kayo sa mga live stream ng mga matatalinong vlogger, huwag kayong tatanga-tanga. Kasi minsan babalik sa mukha ninyo yung pangbabash ninyo. Dito pa naman, binibigyan ko kayo ng highlight. Di ba? Mahirap iribat si Boss Dada. Mahirap talaga. Putang ina, hindi nyo kayang iribat because I know what I'm talking about. I know what I'm preaching. Alam ko kung ano yung sinasabi ko ninyo. Kaya pag nagsabi kayo na fake news, dapat yung eksaktong balita na sinasabi na peke, dapat yun ang sinasabi nyo dito. Halimbawa, fake news kayo. O anong fake news doon? Yung 20 pesos ang kilo ng bigas. O ayun. Yun, fake news talaga yun. Oo, hindi ba? Ng puta, yan ang sinasabi ko sa inyo eh.
Sa susunod po, pagka pumunta po dito, siguraduhin na medyo matalino ha. Puta, hindi po pwede rito yung mga bobong katulad ng mga vlogger ni Bongbong na mga putang ina makapagsalita lang pero wala namang kwenta yung mga sinasabi. Bawal dito yun. O dito bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pagka nagsabi kayo ng mga bagay-bagay, I will give you an opportunity to to specify, ganyan. Pero kapag nakita ko na lang na nang ad hominem na lang kayo, nang tutrol na lang kayo, hindi na kayo karapat-dapat magbigyan pa ng pagkakataon. O kita mo, di ba natawa ka? Nakakatawa, di ba ninyo De Los Santos? Pag bobo ka, no? Pag bobo ka, nakakatawa, no? Oo, yung nakakatawa kahit wala naman nakakatawa. Tama yan. Tawanan mo na lang ang iyong problema. O kapag wala kang alam, mangmang ka, pulpul ka, kasi bobo ka ni Jaret, tama yan. Tumawa ka na lang. Ganyan si Jaret eh. Pag wala nang masabi, tatawa na lang eh. Di ba? So okay na. Okay na. O bibigyan pa kita isang tanong. Okay lang ba? Hindi mo na nga nasagot yung isang tanong ko, bibigyan pa kayo sa isang tanong. Babasahin ko yung message mo basta naglagay ka dyan ng kaisa-isang magandang nagawa ni Bongbong Marcos sa bayan natin Pilipinas. Maglagay ka, isa lang ha. Huwag mong gawin dalawa, mahirapan ka. O, isa lang. Isa lang. Isa lang. Kasi pag hiningan kita 5, putang ina, baka 1 linggo na, hindi ka pa makapag-isip. Isa lang, mahirap na mag-isip ng isang magandang bagay na nagawa ni Bongbong Marcos sa loob ng 3 taon. Lagay mo dyan. Oh, malay mo, ma-convert mo kami. Oh, di ba? Malay mo naman. Maging BBM supporter kami dahil doon sa mga sasabihin mong mga gandang bagay na nagawa ni Bongbong. Bilis, maglagay ka. Putang ina, ito na ang kryptonite ng lahat ng mga bobong loyalista nga. Oo. So, ilagay mo lang dyan, ano yung sa tingin mo, pinakamagandang bagay na nagawa ni Bongbong. Lagyan mo ng konting explanation, anong naitulong nun sa buhay. Ay, putang ina, eto na naman tayo. Di ka ba nanonood ng balita? Ang dami dun, gago. Saan nga? Hinihingan nga lang kita isa eh. Isa nga lang hinihingi ko sa'yo. Madami naman pala. Bigyan mo ako isa lang. Bilis. Isa lang. Madami naman pala eh. O, halimbawa, baka 5 yung alam mo, madami. Isa lang. Sige na, madami naman pala eh. Ilagay mo. Ano? Wala. Tatawa ka na naman. Sabi niya madami daw, tapos natawa siya. Tag-ina, ang sakit. Napakasakit nito, mga bossing. Napakasakit maging Bongbong Marcos loyalist, no? Napakahirap maging Bongbong Marcos loyalist. No? Yung hindi mo siya, pinagtatanggol mo siya, pero wala kang alam ba't mo siya pinagtatanggol. Di ba, no? Pag tinanong mo sila, ba't pa gusto mo si Bongbong? Pukinangina, di rin nila alam. Di rin nila alam. Basta ang alam nila, putang ina, ayaw namin sa Duterte. Pag tinanong mo sila, anong ayaw mo sa Duterte? War on drugs. Uy, tangina, di ba naubos yung mga drug addicts sa inyo nung panahon ni PRD? So, tangina, mag-short circuit na sila nun. Oo, mag-short circuit ng mga kupal. Oy, Echel Kapunong, shout out sa'yo, mabuhay ka, God bless you. May message ka na ba ni MJ Mondihar doon sa mga regalo mo sa kanya? Wala na. Okay na. In 3, 2, 1. Putang ina, yan ang sinasabi ko. Isa lang ang hiningi ko sa'yo, sir. Tang-ina mo, hindi mo pa maibigay. Ngayon, questioning mo sarili mo, bakit mo pa pinagtatanggol si Bongbong kung kahit na isang magandang bagay man lang na nagawa niya sa buhay niya. Kahit isa man lang sana, may alam ka. Pero it turned out, wala. Puta, may naitulong pa ako sa'yo, ha? Magpasalamat ka. Oo, magpasalamat ka, mga bossing. Magpasalamat ka ninyo kasi nga, putang ina, may natutunan ka sa akin ngayon. Ang natutunan mo ngayong araw na ito, putang ina, tanggol ka ng tanggol kay Bongbong pero wala kang alam ba't mo siya pinagtatanggol. Oy, Master Judea, kamusta ang buhay-buhay? Mabuhay ka, God bless you. Miss na miss ko na ang mga kapatid kong banateros. O, hindi ba? So wala na. Diretso na tayo dito sa ating paksa. Ano? Okay na? Wala na ba, sir? Wala na ba? Anong anong Tangina mo? Bobo. Sige, diretso na natin to. Mula aniya sa pakikipagkita ng Sarap, no? Hindi kayo nag-i-enjoy
no? Ang sarap no kapag ka ganito, no? Oy, uwi na kayo. Eh paano kami uuwi ba Master Judea? Eh wala pa kami pamasahe pabalik diyan. Pag may pamasahe na kami, punta na diyan. Uwi na kami diyan. Wala na, no? Sarap sa pakiramdam, no? Kapag ka meron kang na-educate na na basher. Kasi maraming mga vloggers diyan, mga bossing, hindi ang pinupuntahan ng basher. Grabe basher, Pero putang na dito sa natin, dito sa ating live stream, mga bossing, kapag ka may basher, binibigyan natin yan ng time to shine. Oo, pero when you give them the time to shine, putang ina, hindi sila nagsha-shine, mga boss. Wala silang mga silbi sa buhay. Okay ng ina niyan. Ay, Diyos mio. Oy, Master Judea, manghingi kayo pamasahe. Puta, kanino kami manghihingi? Yung problema namin ni Banat Bay. Wala kaming hihingan eh. Diyos mio. Anyways, let's go back to our paksa. And congratulations, palakpakan natin ang ating basher. Meron na naman tayong bagong basher na inilibing ng buhay dito sa channel natin. Okay, diretso, garantisado. Ng mga makakaliwang kongresista kay House Speaker Martin Romualdez hanggang sa pag-atake sa kanya kaugnay sa confidential funds at budget ng OVP. Iisa lang aniya ang direksyon ng mga ito. That is what they are trying to do, turn public opinion. That is a common strategy in politics, black propaganda, and everything. So these are all directed to... Totoo yung sinasabi dito ni Inday Sara na ito si Romualdez, sobrang hirap niya kasi talagang mahalin. Ito yung anak mo na putang ina, kahit na pilitin mo siyang pag-aralin, ibigay mo sa kanya lahat, pero putang ina, hirap-hirap pa rin mahalin. Bakit? Kasi putang ina, wala talagang silbi sa buhay. At ayaw talaga sa kanya. Marami kasing mga ganyang politiko na malakas naman, kilala naman, makapangyarihan, matalino, with all the titles, tapos napakaraming pera, pero hirap na hirap silang mahalin ng taong bayan. Bakit? Simple, they are just not winnable. Wala lang sila talagang mapapatunayan, and people just hindi lang talaga alam. Ang hirap i-specify, pero hindi lang talaga sila gustong mahalin ng mga constituents nila dahil visit lang talaga sa kanila. Maraming mga ganyang politiko, mga bossing. Maraming mga ganyang politiko na ang lakas naman pero hindi talaga kapanapanalo. Isang magandang importante natin diyan, si Miriam Defensor Santiago, na kahit sobrang talino, gusto naman ng taong bayan, pero hindi kayang manalo. Why? Natatandaan ninyo sa NBA, mga bossing, usapang basketball, nung panahon ni Michael Jordan, mga bossing, napaka dami ng mga magagaling na players. Nandyan si Anthony, Hardaway, sila Dennis Scott. Basta napakadaming magagaling na mga NBA players nung panahon ni Michael Jordan. Pero never silang naging MVPs, hindi sila na-recognize masyado, hindi sila masyadong sumikat, at worst, hindi sila nag-champion. Bakit? Sakto kasi nakasabay nila si Michael Jordan. Nasa loob ng 10 taon, meron pa siyang 2 taon na hindi naglaro sa 10 taon, na nag-champion sila ng 6 na beses. So ibig sabihin, sa 8 taon na naglalaro sila lang yung nakakuha ng championship. So itong mga magagaling na players na ito, kasi may mga magagaling na players na ngayong taon na to sobrang galing mo, then next year na-injure ka, wala ka na. Pero sobrang galing mo talaga. Kaya lang nagkataon ang career ng mga nasa sports, mga bossing, lalo na sa basketball and football, maikli lang yung kanilang career. Kung katulad diyan, yung isang magaling na player na yung Derrick Rose, sobrang galing din nun. Nagkataon lang nakakatapat nung Derrick Rose yung LeBron James. Kaya
Kahit anong galing niya, nag-MVP siya, hindi siya nag-champion. Ganon din dito sa politika. Kahit gaano ka katalino, 'di ba? Kahit gaano ka katalino, mga bossing, kahit gaano ka kagaling, kapag ka ang kasabay mo na mga politiko Duterte, Marcos, mahihirapan ka na. Kaya nga sabi ko nga magkakaroon pa kaya ng pag-asa si Isko Moreno na maging presidente sa Pilipinas? Kasi kumbaga kumbaga yung pagpasok ni Isko yung pagtakbo ni Isko sa politika sa presidente noong 2021, medyo nag-iwan yun ng hindi magandang kumbaga left a bitter taste sa mga sa mga bibig ng Pilipino kasi sinasabi nagmamadali siya and so on and so forth. So magiging pa kaya siyang presidente kahit na ang galing-galing ni Isko? Hindi natin alam. Why? Kasi nga, nandito siya ngayon sa era na sobrang lalakas talaga ng mga tumatakbong mga nasa gobyerno. Sobrang lakas enough para magsiraan sila ng magsiraan. Di ba napapansin ninyo nung panahon ng mga Marcos at saka ng mga Aquino, sila lang sila nananalo? Kasi nga, sobrang lakas nila, nagsisiraan na sila ng nagsisiraan, sila na lang sila yung pinag-uusapan. Yung mga ibang magagaling hindi masyadong napapansin. Just because they were wala sila doon sa right generation. Yun ang natin, yun yung nakikita natin dito. Kaya sa totoo lang, sobrang ito si Inday Sara, grabe talagang inaabot ng mga ito because sobrang lakas nila. Grabe talaga ang lakas nila, mga bossing. Kaya talagang ngayon pa lang, mantakin mo para magsanib puwersa ang Congress, ang mga komunista, ang mga dilawan tae at saka mga ampingklawan kasama ang media, para magsama-sama sila at sirain si Inday Sara, mag-riding in tandem sila para lang dungisan si Inday Sara. Putang ina, sabi ko, sobrang lakas ni Inday Sara. Well, tama rin naman. 'Di ba? Tama rin naman. Kasi, ikaw ba naman ang binoto ng 32 million? Putang ina, papaano mo sisirain itong tao na to sa mga Pilipino? Kailangan day one pa lang, simulan mo na. Yung buong 6 na taon, dapat simulan mo na. Kasi alam nyo ba't nanalo si Bongbong Marcos ngayong eleksyon? Kasi nga si Amy Marcos, bukod sa kinuha na ni Amy Marcos yung mga vloggers ni PRRD noon, si Bongbong Marcos, nung nagsimula yung kanyang yung kanyang protesta sa pagka Vice President ni Leni Robredo, hindi na siya huminto. Hindi din tumakbo si Bongbong Marcos na senador during that period, yung 6 years from 2016 to 2022, hindi rin tumakbo si Bongbong Marcos na senador. Why? Ayaw niyang mawala yung reklamo niya kasi it makes him relevant. It makes him relevant yung reklamo niya kay Madam Leni Robredo, na pag-uusapan pa rin siya ng tao. May publicity pa din against him. Hindi nawawala yung pangalan niya. Kaya nga pag lumalamya, biglang nag-iingay sila natatandaan ninyo. Kaya nga nag-iingay sila kasi nga gusto nila yung pangalan ni Bongbong Marcos ma-instill sa isip ng mga tao. Tapos, nakuha na ni Amy Marcos yung mga vloggers ni Duterte na magaling magpuri, magaling mamuri ng mga sinusuportahan nilang kandidato. So ganun ang ginawa nila, nakondisyon nila yung isip nating mga Pilipino. Ngayon ginamit ng mga Marcos yung galit natin sa mga dilawan tae. Nagpanggap siyang kakampi ng mga Marcos ay ng mga Duterte. Kaya ibinoto siya ng taong bayan. It turned out hindi na pala. It turned out talagang dilawan pala sila. So yun ang problema natin. Ngayon, gusto ng mga dilawan na makuha nila yung kapangyarihan sa panghabang panahon. Paano nila gagawin yun? May nakaharang na Inday Sara. Sisirain natin yan mula day 1 ng 2022 hanggang 2026. Ginawa ko na yan Mula day 1 ng 2016, ang ingay ko na tungkol sa reklamo ko kay VP Leni Robredo
Mula day 1 hanggang 2022, hanggang 2021, mga bossing, nakatanim si Bongbong Marcos sa, hindi siya nawala sa sirkulasyon, hindi siya nakalimutan ng tao. Kaya andaling i-offer ni Marcos. Kinuha lang nila yung mga Duterte, nanalo na agad si Bongbong Marcos because hindi natin siya nakalimutan. Ganon din ang ginagawa nila kay Inday. Dinudurog nila si Inday since day 1 ng 2022 hanggang 2028 in the hopes na kung hindi man ito ma-impeach, sabi ko nga sa inyo pwede mo na, si PRRD, ang ginawa naman nila kay PRRD, dinurog nila ng dinurog si PRRD. Ilan lang naman ang bumoto kay PRRD? Si 16 million. So ang ginagawa nila kay PRRD noon, dinudurog nila ng dinudurog si PRRD, pero hindi nila tinry i-impeach. Pero si Inday, sa sobrang lakas ni Inday, at alam nila na yung formula na ginamit nila kay PRD ay hindi magtatagumpay. 'Di ba? 'Di ba? Hindi magtatagumpay yung gagawin nila kay Inday Sara kasi hindi nagtagumpay yung kay PRD. Naging mas popular pa nga si PRD nung binabarog nila ng binabarog. Impeach natin. Samahan natin ng perpetual disqualification para hindi na talaga siya makahold ng office kahit anong public office. Sirain na natin siya. Ganun ang ginagawa nila. So ganun kalakas si Inday Sara that they had to connive with the communist, with media, pati mga korte. Kailangan nilang magsama-sama mag-unite. Sabi ko nga sa iyo, hindi pala unity para bumangon ng Pilipinas ang gagawin nila. Unity pala to conspire against the Dutertes para hindi na sila manalo. Para mag-proliferate ang drugs, ang korupsyon mamayani ulit, dumami krimen, ang Pilipinas maging hampas lupa habang panahon, wag nang mangarap, bigyan na ng bigyan ng ayuda. Yun lang talaga ang gusto nilang mangyari. Kaya ayaw nila kay Inday Sara na maging presidente kasi nga mapipigilan na magkakaroon na naman ng rubber band effect, di ba? Yung sinasabi ni Basti Duterte na rubber band effect nung panahon ni PRRD. Nilagyan ng goma. Hindi naman natanggal lahat Hindi naman nawala ang corruption entirely, hindi rin nawala ang droga entirely 100%, pero nabawasan siya drastically. As in, naubos talaga siya, or at least hindi naubos. Talagang napakalaki nung nawala. Nilagyan ng rubber band, nakakalusot yung iba, pero yung karamihan, stuck na sila. Nung nawala si PRRD, ginunting ng putang inang mga nanalo sa gobyerno ngayon yung goma na yon, kaya bulwak mga boss. Bulwak. Imagine ninyo, yung ihi ninyo, mga lalaki, pigilan nyo, pigain ninyo. O hindi ba? Ang konti lang nang lumalabas, tapos ang sakit na sa puson, ang sakit na sa kaluluwa, tapos biglang pag binitawan mo ganun, biglang bulwak, tapos ginhawa ka. Ay, ang sarap, di ba? Ganun yung nangyari nung panahon ni PRD, rubber band effect. At kaya ngayon, putang ina, nakaw dito, nakaw dyan, drugs dito, drugs dyan, rape dito, rape. Lahat, mga bossing, ng pwedeng kahayupan. Putya, talagang nagbabawi sila ngayon. 6 na taon silang napigilan Junard Bulangis, salamat kayo, Mr. Chair. Mabuhay ka. God bless you. Miss na miss ko na kayong mga taga KLC dyan sa Van Nuys, LA. Mabuhay. Ganun ang nangyari dyan, mga bossing. Diretso. Remove me from the race, yes, and then, of course, remove me from office. Ngunit nais man aniya siyang tanggalin ng mga kalabang politiko sa 2028 presidential elections, nilinaw ni VP Sara na wala pa siyang plano kaugnay dito. Pero kung meron man daw aniyang nag-aambisyon na maging Pangulo, yan aniya ay si House Speaker Martin Romualdez. Paano ko nalaman na gusto na plano or gusto ni Martin Romualdez na mag-president? Ay, naku. Halaga. Sasabihin. Alam mo, itong pinakamasakit sa lahat na you conspired with everyone that hates the Dutertes. Na kahit na kinain mo na yung suka mo,
Sa galit mo sa mga Duterte, ako si Kiko Pangilinan, gigil na gigil ako sa mga Marcos. I had to lick their asses. Dahil lang sa galit ko sa mga Duterte. Tapos kasama na ako ngayon sa nagpo-propagate para sirain yung mga Duterte. You know what's worse? Yung makita mo na yung sinisiraan mo, putang ina, parang bulletproof. Gets nyo? Dito ko tuwan-tuwa sa mga Duterte na sobrang daming batikos sa kanila. Sobrang daming bintang kasama media, Congress, mga makabayang black, aktivista, mga estudyanteng mga walang silbi sa buhay, mga kupal na mga burgis na mga wala namang naabot sa buhay. Tangina niyan. Tapos makikita mo sila, ang saya-saya pa rin nila. Makikita mo si Inday na ang ganda pa rin. Makikita mo si Inday na unbothered. Gets nyo? Do you know the reason why Inday Sara is unbothered? Gawin nyo dyan. Baka lang makuha nyo yung sagot. Alam niyo yung reason why Inday Sara is unbothered na nag-conspire lahat, nagkampi-kampi lahat against them? Alam niyo ba kung bakit siya parang okay lang, relax lang, nahangiti? Oo, dalawa lang yung sagot. Dalawa lang. Bilis, ilagay niyo dyan. O, sagutin ko na. You know the reason why si Inday Sara seems to be unbothered and hindi siya stressed? Kasi unang-una sa lahat, alam niya na hindi totoo yung bintang sa kanya. Pangalawa, yung sinabi ni Lizelle Mabi, kakampi niya Masay. Nakita niya yun kakampi niya Masay. Hindi man nakalabas lahat ng Pilipino sa EDSA noong nagkaroon ng mga ilang araw na pagtitipon dyan. Pero alam niya for sure na nasa likod niya ang bayang Pilipinas. Yung nothing to lose, yes, pwedeng gawin nating pangatlo yung nothing to lose Pero yung pagiging masaya niya comes from alam niya sa sarili niya na hindi siya nagnakaw. Pangalawa, she knows na totoo yung mga nasa likod na tao na nagsusuporta sa kanya. Totoong nagsusuporta sa kanya kasi tingnan mo yung page ni Romualdez. Tingnan mo kung gaano kadami yung mga Vietnamese na pangalan, Indiano na pangalan na nagko-comment sa kanya. Mantakin mo, Indiano pangalan, tapos magko-comment na, ikaw talaga ang pinakamagaling na speaker sa buong mundo. O, tingnan niyo si Bongbong Marcos. Tingnan niyo yung mismong PTV, yung speech niya kanina na pinakita natin, yung may nahuling smuggler. Putay na, tingnan niyo yung comment section doon. Page na nila yun, channel na nila yun, ginugulpi pa sila. Tapos yung mga nagsasabi na BBM is the best president ever. Puta, kita mo yung mga walang muka, Bombay yung pangalan, Vietnamese yung pangalan. Ina yan. Maniwala kayo sa hindi. Kaya nga, miski ako, kung ako si Romualdez at saka ako si Lisa Marcos, si Bongbong walang alam yan. Oo, si Bongbong walang alam yan. Ang nagpaplano rito, si Lisa Marcos talaga, at saka yan si Romualdez. Kung miski ako, kung ako sila, putang na maiinis ako bakit? Ginawa ko na lahat Binayaran ko na yung mga vloggers. Puta, nagbayad na ako ng kung sino-sino. Nag-ayuda na ako na nag-ayuda. Tapos puta ina, hindi pa rin tayo mahal ng tao. Binoto tayo ng 31 million, tapos putang ina, makikita mo, ang mga nag-heart, ang mga nag-care ng mga emoji, putang ina, puro troll. Puro troll. As in, walang muka. Yung mga pangalan, kakaiba, cartoons yung muka. Pero tingnan mo, nung si Inday Sara, natatandaan niyo yung press con ni Inday Sara na yung Zoom meeting, nakasama kami, yung nagano siya, nagyaw-yaw siya dun sa Zoom meeting, nasa Congress sila ni Atty. Lopez. Taina, minuto lang yun, milyon, multimillion na views. Tapos pag tinignan mo yung mga comments, puro totoong tao yung nagko-comment, may mga muka. Mga profile talaga nila. Pag kinlik mo, profile talaga ng tao, hindi nakalak. Pero pag sa kalak, kita mo, pagka meron ng bash sa page ko, pag kinlik ko, nakalak yung profile. Ganun yun, mga bossing. So the reason why Inday Sara seems unbothered is because alam niya na nasa panig siya ng tama. At sabi ng Diyos yan kapag nasa panig ka ng tama, hindi ka magkakamali. Nasa tama ka nga Pero kapag ka nasa mali ka,
kahit anong gawin mo, sisingaw at sisingaw, subukan mo magsinungaling. Mahuhuli at mahuhuli ka kahit ikaw ang pinakamagaling na sinungaling sa buong mundo. Why? Because nagsisinungaling ka. Oo, the word speaks for itself. Nasa tama ka, therefore, dapat wala kang iniisip. Oh, at the end of the day, yung langit na ang magbibigay ng kumbaga affirmation sa Yun ko sa'yo. And this is personal knowledge. Kasi narinig ko talaga. I was there. So, kaya alam ko sa simula pa lang, nung narinig ko yun, okay. Sabi ng bise, nawala lang naman sa kanya ang sinabi ni Romualdez dahil lahat naman aniya ay may karapatang tumakbo para sa pagkapangulo. Pero ang hindi niya inaasahan ay itong ginagawa ng nasabing kongresista laban sa kanya. Ang hindi ko lang in-expect, yung gagamitin mo yung buong gobyerno para sirain yung isang tao. Ibinunyag din ni VP Sara na nais din ni Romualdez na maging Vice President ng bansa. Pero may paalala ang pangalawang Pangulo sa taong bayan. Kailangan magdesisyon ng taong bayan. Gusto niyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Yan ang tanong. Kasi, yan naman kasi talaga yung plano niya. So, kailangan mag-decide ng taong bayan if you want somebody sitting there na hindi ninyo binoto. Sa huli, Yun. sinabi ni VP Sara na naniniwala siya na anuman ang mangyari sa kanya sa hinaharap ay bahagi lamang ng plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Ang galing, di ba? Hindi yan binoto. So, parang sinasabi ni Inday, there's always a possibility that A. Romualdez can become a vice president. But I can assure you one thing, hindi siya ibinoto ng tao. Therefore, dinaya. At dadayain nila. Inday Sara is giving you all the hint. Dadayain nila ang election just for them to stay in power.